bakit natin isinuko ang isang kapwang Pilipino? Kung ang iyong kapatid ay inuusig, ipapasa mo ba sa kamay ng iba? Kung ang iyong ama o di kaya ang iyong lolo pa, matanda na at may sakit, kinakaladkad palabas ng inyong tahanan, manunood ka ba na parang wala lang? Ganito ang nangyari ngayon. Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan, na para bang hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. Here we are watching as a fellow Filipino, a leader, a father, a grandfather, a man who served this country is taken not by his own people, but by outsiders who claim the right to judge him. Sabi nila, batas ang dapat manaig. Tama. But whose law? Ours or theirs? Since when did the Philippines become a province of The Hague? Kung kaya nilo itong gawin sa isang dating pangulo, sino na lang ang susunod? If they can march into our house and take one of our own, what stops them from doing it again and again? To you, to me, to any of us. What protection can we guarantee our OFWs eking out a living overseas? This is bigger than Duterte. This is about our dignity as Filipinos. Ngayon pa lang ito nangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Pero paano kung mauulit? Paano kung sa susunod, ibang Pilipino naman, ang kinaladkad papalabas? The Senate will seek answers, and if there is indeed wrongdoing, we will make certain to put up safeguards so this never happens again. We are not here to fight, least of all, to fight each other. We are here to find the truth. Because a country that does not demand answers will always be at the mercy of those who dictate the questions. Ang hustisyang ipinapataw ng dayuhan ay hindi hustisya. Ito ay pang-aalipin. Ito ay pagkontrol. At mga kababayan ko, hindi tayo alipin. Tayo ay Pilipino. At kung Pilipino ka, hindi mo kailanman isusuko ang iyong kapwang Pilipino. Hindi mo isusuko ang iyong pagiging Pilipino. There was no red notice and what was issued was merely a diffusion. Pakita po natin, may pagkakaiba yan, matindi. So itong diffusion, hindi yan pinagtitibay ng Interpol Secretariat. Hindi dumaan sa Commissioner. Tama po ba? Meron pong disclaimer to say that it did not go to a review of the notices and task force diffusion. So may disclaimer. Pero nag-mobilize ang pamahalaan ng libo-libo, 7,000 ang pinagmalaki na kapulisan para sa isang request for information ng Interpol na unverified. Pinahihingi lang. Walang sinasabing nagmamadali. Pero lahat ng government resources pinaandar na dahil sa simpleng request sa kapwa-membro. Tama po? ang iko-correct ko po ay hindi information ang hinihingi po. It is a wanted person notice, diffusion notice. Diffusion. Hindi Diffusion po notice. wanted person po Okay, pakita natin. Medyo maliit ang letra, pero basahin natin. Pwede bang palakihin para mabasa na maigi pa? Okay. So, maliwanag, tama po na dumating ng 3:04 ba to? Correct po. Tama. Ng umaga, Arian. Ang liwanag. Tapos, ang request dito, after prior consultation with the government of the Philippines. So, hindi totoo na March 11, 3 a.m. lang ninyo nalaman. Kasi nakasabi dito sa page 1, after prior consultation with the government of the Philippines who have agreed to comply with this request. Ibig sabihin, ang pamahalaan ay nakausap na, una, ikalawa, sumang-ayon na. So, ibig sabihin, ito formal transmittal lang. Walang sinasabi dito na biglaan ito. Kaya nga, March 10 pa lang, 7,000 ng pulis na ang minobilize. Bakit sinasabing ganito? Yung sinasabi po nyo na... Hindi, binabasa ko lang Opo. ito. Ang matatanong po natin dyan ay yung nagpadala po yung nag-apply po, ICC. Sila po naglagay niyan eh.
Hindi po tayo. Ibig ko nagsisinungaling ang Interpol? Hindi po Interpol ang nagsisinungaling. Yung gumawa Pero po- ang Interpol ang sinasabi ninyo sabi nila dito itong diffusion ng Interpol, pagkatapos ng konsultahan sa pamahalaan. Tapos sinasabi pa rito na hugas kamay ang Interpol at hindi pa sila gumagawa ng compliance review. Hindi pa nila naimbestigahan, hindi pa nila napapatunayan itong diffusion. At kung may duda, sabihan na lang sila kasi hindi pa daw nila naaasikaso. Yan yung sinusunod nilang format, ma'am. Hindi ho lahat na sinasabi dyan ay gano'n na lang po ang katotohanan kasi nag-iingat lang po sila na makatabig sila na mali. Kaya marami ho silang paniguradong mga salita sa kanilang form letter. Form letter po yan Sasabihin nila na Kagaya ho niya, no sinabi na meron silang pagkatapos konsultasyon, na makipag-ugnay sa gobyerno ng Republika ng Pilipinas, ang palaisipan ko po, sino ang kausap dito? Dahil hindi naman po kami ang kausap. sinasabi ninyo, palusot lang to, hindi to totoo. Hindi po, yun yung Paano form tayo letter. maniniwala sa Interpol Ayun nito? po yung kanilang form letter. Kaya, kung ako, hindi ko ho alam talaga kung sinong kausap. Pero may sinasabi po dyan na meron silang kausap. Pero ako, wala akong kaalaman. Baka alam ng kapulisan, sino ho ang kausap, baka alam ni Secretary Anyo. Ang liwa-liwanag dito, hindi naman ako nagchichismis o naghahaka-haka. Ang liwanag nakausap na daw yung gobyerno at sumang-ayon na daw ang gobyerno na arestuhin. Paano ba to? At ito daw ay formal transmittal lamang. Ibig sabihin, nauna yun. Andyan ang liwanag Did any one of you, General Marbil, General Torre, meron ba kayong hawak na ICC warrant of arrest at the time of his arrest? Parang electronic copy lang, tapos pinakopya muna, tapos binigay na pagdating doon. Bakit ganun? Samantalang March 10 pa lang nagmo-mobilize na ng libu-libong pulis. Pagkatapos alam na natin na magkakaganito dahil nabalitaan na nga sa Hong Kong. Kung ganun, bakit walang warrant doon sa mismong pag-aresto? Electronic copy lamang at nagpa-imprenta pa. Ba't nagkaganon? May I differ on the wisdom of the SOJ to explain on the legality of the electronic copy of the warrant, ma'am? Hindi naman tinatanong yung legality. Okay lang yun. Ang tinatanong ko, bakit parang unprepared kayo samantalang prepared na si General Marbil? Madam Chair, I just want to make clear na ang kabaho po ng police is really to assist po yung PCTC natin. Yun po yung and what we have is tama po yung sinasabing order ng diffusion. So ito po yung nangyari, we rely po dun sa PCTC, dun sa lahat ng mga documents that they need na gagamitin po dun sa effect ng arrest. Ito po yung ginawa po ng again, uulitin ko, Dapat yung PCTC nagdala ng warrant. Ba't nga ba kayo walang warrant? It was stated, ipapadala po through diplomatic channels Naka-state po yun So, dapat diplomatic channel. Nangyari ba yon? Kung diplomatic channel yung DFA, ano ba nangyari sa warrant na yan? Sa dinami-dami ng handa ninyo, sa libo-libong pulis at sundalo na kinalampag, wala bang nag-isip na kinakailangan dalhin yung warrant? Your Honor, if I may, wala po kaming information o wala kaming natanggap at all. Kayo naman sa PCTC, wala rin kayong natanggap? We requested for a copy of the warrant and we got it the next day. Opo. The next day being, The warrant that came from the kaya nga, what the day system. na? The next day is 12 po, 12. So, hindi rin ninyo na ipakita kay Presidente Duterte? Bale tama, si General Torre, na warrantless arresto. Pinakita po namin yung hard copy sa 250 pero sa lawyers po natin pinigay. Madam Chair, can I clarify? Kasi ang sinasabi din na redacted copy lang ang binigay, hindi rin kompleto, kaya hindi nila mabuo. At yun nga, nagkagulatan, bakit meron pa? Can I clarify that? Sir, it was a sealed warrant, correct? Hindi. Hindi po. hindi. Electronic yung nakuha po na... No. Ano ang Department. pinadala ng ICC? Kasi parang sa ibang news report, sabi sealed. Pag sealed kasi, hindi dadaan ng DFA yon. So yun nga ang question. What was sealed, sir, was the warrant of arrest was sealed Okay. before March 11. Yes. Tapos kanino, sir, pinadala? Sino magbubukas noon pag sealed? When they demanded a copy of the warrant, we relied on our fail-safe mechanism.
we have a fail-safe mechanism to make sure that the documents are secure in our possession. So it's the DOJ that produced the warrant. Hindi sa may bias ako sa DFA, but I've worked with these people. Kasi pag sealed, may option na hindi padaanin sa kanila. At kahit pinadaan sa kanila, I don't think they have the authority to open it. Di ba? Yes, but we had to use our fail-safe because the PCTC could not produce the warrant, so we had to use our fail-safe. But once naman it's opened by the proper authority who's allowed to open it, 'di ba, to unseal it, then syempre Philippine law na. Ipapakita mo talaga dun sa na. Yes, we showed it to the president and to his lawyers. Teka, mapapaliwanag lang ako. Tell me candidly, at the time you apprehended PRRD, nung inaresto si former president, yung ICC warrant, nasa inyo na ba, General Torre? Yung totoo. Kasi you're under oath, alalahanin ko. Yes, ma'am. It is with us. It was already with you. Yes, ma'am. Electronic. Yes, ma'am. Electronic. Wala Yes, kayong ma'am. official copy? Electronic walang, copy, ma'am, hard given copy? electronic copy given to me by Yusek Nikiti of the DOJ, ma'am. Sa DOJ. Sa inyo, kasi parang nagtuturoan kayo, sabi ninyo, na dapat yung PCTC ang nagbigay. Pero wala kayong binigay. Sabi ninyo, dapat DFA. Nalilito po ako. Hindi po. Hindi po nagtuturoan. We had the copy of the warrant, not electronic copy of... Dinami-dami Yusek nang P. nag-aresto kay Presidente. Walang nag-isip na kinakailangan bigyan ng kopya na hard copy, opisyal, at talagang... Binigyan po namin sa... Saan? Saan at 250 kailan? po, binigyan po namin. Nung ma-print na po yung hard copy. Saan yun? Sa 250 po. Sa Villamor? Meron po, meron. Ano yung 250 po? Sa Villamor po, Villamor. Binigyan po siya ng kopya, hard copy po. So nandun, anong oras? About shortly before 12 po. Around 12, around noon at that time po. Noon. Noon time? Naibigay ng noon time? Opo. Pero anong oras ba hiningi? Di ba napakaaga pa noon? Humihingi po sila from the tube. Starting from the tube, humihingi na po Anong sila. oras yun nung hiningi When sila? they arrive po, it's about 10 o'clock. 10 o'clock. Or So 2 oras makalipas bago ninyo naibigay? Ma'am, just to be clear. Yes. Just to be clear. General Torre, maybe you can explain the process of serving the electronic copy, which constitutes a legal form of serving the warrant. Yes, ma'am. After they disembarked, as I have learned from General Torre, they asked that it be postponed, that they be brought first to... Ano ba nangyari doon, General, pagkatapos doon? They only disembarked when the electronic copy was produced and given to them. So, kaya sila lumabas. And when they step out of the plane, at the junction of the moving part of the tube, PG Fadulion met them and attempted to read the rights to President Duterte. And all of them said, pwede ba mamaya na yan at pa-diffuse muna natin ang tension. Doon na lang sa 250th Airlift Wing. So we acceded to that request. We arrived at the 250th Airlift Wing. They were given refreshments. They were allowed to refresh. They were allowed to, para generally pababain lang ang tension ng lahat. And then we, after an hour or two, we returned, and that was the video that you saw when I was reading the rights in the cell phone, which basically it's memorized already. So just a formality. And then they asked, at that juncture, they asked for the written, they want a printed copy. So I went out of the room, stepped out of the room, printed it, and gave it to them. Okay, yung printed copy, may allegation na redacted copy daw to. Hindi daw kumpleto, hindi daw buo. Parang simplified lang or pinaiklian. Tama ba? O buong buo? Buong-buo yun, ma'am. It was... Ilang pahina? 15 pages. Yung 15 pages na kumakalat ngayon, Yes, yun na ma'am. yun? Yes, So yun ma'am. din ang naibigay doon sa Villamor? Yes, ma'am. That was properly received by Attorney Delgra in assigned So Attorney receiving Del, copy. basahin pa rin natin. Andito tayo, no? Ayan, si Senator Cayetano, maraming nakikita yata eh. Tapos sa page 2, no, gusto ko lang matignan to, no? Kasi ang liwanag po nito eh.
Ang sabi dito, basahin po natin yung page 2, ano? Ayan. The ICC has been mandated to investigate crimes against humanity. Pakitignan na lang po ang sumunod. Sige, itaas pa po yan. Indirect co-perpetrator. So, ibig sabihin, hindi siya principal, indirect pa. Parang ganun po yung understanding. Sino yung direct? Saan na yung direct? Ba't hindi inuna? Pangkaraniwan ba to na hinuhuli muna yung indirect kaysa sa direct? Form lettering ba to? Iba ho kasi yung legal language na ginagamit ng iba't ibang bansa sa kanila hong pagbibigay ng communication. Tama po. Siyempre, iba-iba yan. At saka translated to in many, many languages. Opo. Pero yung indirect, sa palagay ko, kahit Frances man yan, or High German, Swiss, ganyan pa rin indirect. Hindi siya principal. Hindi kasi ho, ano nga yung legal system po depende ho sa kanilang pagkasulat ng kanilang mga batas. Kasi kagaya ho sa atin, conspiracy po ang tawag natin dyan, di sa ating bansa. Co-conspirator po ang tawag sa isang taong Tama. participate sa Kaya isang nga, krimen. Eto, co-perpetrator. Yun nga ho yun. Pero indirect. Marahil yun po yung definition niya ay lumalapit po sa ating definition na conspiracy sa ating bansa. So yun po yun. Marahil lagay natin sa konteksto na yun po ang kanilang lingwahe sa kanilang batas, sistema ng batas. Iba ho ang lingwahe natin dito. Naku, kahit i-Frances yan, yung indirect, hindi direct, di po ba? Oh, ganun din naman sa conspiracy. Kaya nga. Oo. Kaya nga nagtataka lahat, bakit siya unang hinuli? Bakit siya dinampot bigla? Hindi naman pala siya yung bida. Hindi naman siya yung kontrabida. Pero sinabi ho na co-perpetrator. Tama, pero indirect. Kasabwat. Sinabi ho diyang kasabwat. Okay. Oho. Ngayon, tignan natin. Action to be taken. Locate and arrest with a view to extradition. Assurances are given extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws or the applicable bilateral and multilateral treaties. Ibig sabihin, hindi yung kidnapping o yung Hindi po extraordinary... kidnapping. Wala hong nangyaring kidnapping, ma'am. Pero may extradition, bakit Hindi, meron ho dalawang option yan eh. Ang haba Ang ng proseso. international humanitarian law gives us two options. Walang nakasulat There are dito. two options under international humanitarian law. I'm just The first talking option is about the extradition. diffusion No, I of have to explain the law, ma'am. The international humanitarian law gives us two options: extradition or surrender. And we chose the surrender path, ma'am, not extradition. So despite the myriad and ironclad commitments to Interpol, hindi tayo sumunod dito sa hinihingi. Hindi ho sila familiar sa system Ang natin. hinihingi nila, extradition, hindi surrender. Di po Hindi- ba? Ang liwanag eh.